Mga kakwentuhang kakaiba, kamusta? Bago tayo magsimula, nais ko lamang po na magpasalamat sa lahat ng nag-follow sa ating channel at nag-subscribe sa ating YouTube. God bless you all. At sa mga H&D pa naka-follow at naka-subscribe, ay click nyo na po yan para wala kayong kwento na ma-miss. Simula na po natin. Sa probinsya ng San Sebastiano de Paterno, nakatayo ang isang lumang ospital, ang San Sebastiano de Paterno General Hospital. Matagal na itong isinara matapos ang isang trahedyang naganap dito na hindi nagawang may paliwanag ng mga autoridad. Ayon sa mga ito, may mga pasyenteng bigla na lang nawawala noon. Walang bakas, walang paliwanag. Hanggang sa isang gabi, sa hindi maipaliwanag na dahilan, sabay-sabay umalis ang mga doktor at nurse ng nasabing hospital at hindi na bumalik pang muli. Isang gabi, nagpasya ang apat na magkakaibigan, sina Carlito, Maya, Jenica at Raymond, na tuklasin ang hiwaga na bumalot noon sa ospital. Naku, urban legend lang yan, sabi ni Carlito, habang binubuksan ang kalawangin na gate. Kung ganon, bakit walang gustong lumapit dito kahit umaga? Sagot ni Maya, halata sa boses nito na kinakabahan. Tahimik ang paligid. Tanging hangin na dumadaan sa sirang bintana ang maririnig. Pumasok sila sa loob. Hawak ang kanilang mga flashlight. Sa lobby, makikita pa ang lumang reception desk. May mga papel na nagkalat. Tila iniwan sa pagmamadali. Biglang may marinig silang tunog. Tik, tik, tik. May tumutulo ba? Wika ni Jenica. Sumunod sila sa tunog hanggang sa makarating sa isang hallway. Doon nakita nila ang isang stretcher. Gumagalaw itong mag-isa. Hindi na to nakakatawa, sabi ni Raymond. Hindi na naitago ang kanyang takot sa nakikita halata sa kanyang panginginig. Biglang namatay ang ilaw ng flashlight ni Maya. At bakit ako lang? Nantataka at natatakot niyang tanong. Sa dilim, may marahang boses na umalingaw-ngaw. Tulungan niyo kami. Napaatras sila. Ngunit si Jenica tila na curious siya at dahan-dahang naglakad papunta sa isang kwarto na bahagyang nakabukas. Jenica, bumalik ka dito agad yan, sigaw ni Carlito. Ngunit huli na. Pagpasok ni Jenica, biglang sumara ang pinto. Nagtinginan ang tatlo. Pinilit nilang buksan, subalit tila may nakaharang o may pumipigil sa kabilang panig ng pinto upang ito'y mabuksan. Mula sa loob, to'y narinig nila ang sigaw ni Jenica. Hindi ako to! Hindi ako to! Biglang tumahimik. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo si Jenica sa loob, pero nakatalikod. Jenica? Mahinang tawag ni Maya. Unti-unti itong humarap. Nanlaki ang mata nila. Ang mukha ni Jenica ay hindi na kanya. Maputla, may bahid ng pula at ang mga matay puro itim. Ngumiti siya, isang ngiting tila ng aasar. Kulang pa kami? Biglang nagpatay sindi ang ilaw at sa sumunod na segundo, wala na si Jenica. Tumakbo si palabas, halos hindi na lumingon. Nakalabas sila ng ospital, hingal na hingal. Ngunit habang hinahabol ang hininga, dahil sa ginawang pagtakbo napansin ni Maya. Nasaan si Raymond? Tanong niya. Dahan-dahan silang lumingon. Pabalik sa ospital. Sa isang bintana, sa ikalawang palapag, may dalawang aninong nakatayo at kumakaway na tila tinatawag sila.